Just outside my window, may isang malaking puno ng akasya. Pagkalipat pa lang namin sa lugar na iyon, naroon na ang puno. Bagong subdivision sa Bulacan ang nilipatan namin. Marami pa ang bakanting lote. Iilan-ilangan pa lang ang bahay. Sa katunayan, wala pa kaming mga kapitbahay. Naging landmark na ng mga tricycle driver ang malaking akasya tree sa gilid ng bahay namin. Yun din ang palatandaan ko sa mga friend ko kapag may gustong dumalaw. Ako lang ang nag-iisang babae sa aming 5 magkakapatid. Ako rin ang bunso. 3 ang kwarto namin sa bahay. Ako lang mag-isa. Sa kwarto ko, komo ako nga ang nag-iisang babae. Nakatabi ang kama ko sa dingding kung saan may 2 bintana. Sa bintana, kapag sumuwangaw ka, kita mo ang mayabong na sanga at mga dahon ng akasya. Marami ring kuliglig na maririnig. Kung minsan, pati huni ng palaka. Parati kong isinasara ang bintana kasi kapag natutulog na ako, parating may nakakapasok na insekto sa bintana ko at nagpupunta sa kama. Takot akong makagat ng anumang insekto, kaya perming nakasara ang bintana ko. Bukod doon, malamig ang simoy ng hangin sa amin. Ako pa man din ang taong maginawin. Hindi ako kagandahan, pero charming daw ako sabi nila. Hindi ako na nawawala ng manliligaw. Pero ewan ko, magmula nang malipat kami sa Bulacan, nawala na ako ng manliligaw. Sabi ng friend kong si Alice, malayo na raw kasing puntahan ng mga boys yung bahay namin. Kaya hindi na raw umaakyat ng ligaw ang mga nagkakagusto sa akin. Natawa na lang ako. Sa totoo lang, baliwala naman sa akin kung mawalan ako ng manliligaw. At 17, hindi pa ako ganun kasabik magka-boyfriend. Gusto kong pagbutihin ang pag-aaral ko. That's my focus. Nangako rin ako sa parents ko na magtatapos muna ng college at magtatrabaho bago ako mag-asawa. It seemed that all is well in my life. I've got great parents, loving brothers, and nice friends. Pero hindi ko inaasahang ang magiging mabigat kong suliranin ay may kinalaman sa supernatural. At ito ay nang magkagusto sa akin, ang isang kapre. May nakapagsabi sa akin noon na ang mga acacia tree daw ay madalas pamahayan ng mga kapre, lalo na yung mga punong matatanda na. Pero hindi naman ako magpapaniwala sa mga ganoong bagay. In this computer age, parang hindi na appropriate na magpapanipulate sa mga ganoong paniniwala. Hindi rin naman ako ang tipo ng babaeng basta-basta natatakot. Impluwensya siguro ng mga kapatid kong lalaki. Medyo matapang ako. Patay ang ilaw sa tuwing matutulog ako sa loob ng aking kwarto, kahit ako ay nag-iisa. Tanging ang ilaw sa poste sa labas ang nagsisilbing liwanag ko sa tuwing pumapasok ang tanglaw niyon sa bintana. Unang nagparamdam sa akin ang kapre. Although at that time, hindi ko alam na kapre na pala talaga iyon noong katatapos ko lang mag-celebrate ng aking 18th birthday. May 6 months na kami noon sa aming bagong bahay. Hindi ako nagkaroon ng magarbong debut. Nagtitipid kasi ang parents ko dahil marami silang ipinaayos at ipinadagdag sa aming bagong bahay. That night after my simple birthday celebration, halos hating gabi na akong natulog. Habang mahimbing akong nakahimlay sa aking kama, bigla akong naalimpungatan. Nagising ako dahil parang may nagbukas ng bintana ako mula sa labas. Biglang pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Halos ginawin ako. Kung sa bagay, nakasando lang kasi akong matulog at short na maikli, kaya ginawin ako. Kaagad akong bumangon at isinara ang bintana. Pero pagsara ko, may napansin ako sa puno ng akasya. Parang sa isang matabang sanga nito, may nakita akong malaking taong nakaupo. Noong una, inakala kong naghugis tao lang ang mga sanga at dahon ng puno. Nangyayari naman kasi yun, kaya hindi ko na lang pinansin. In fact, wala akong pinagkwentuhan ng nangyari sa akin. Ano kung may nakita akong hugis tao sa puno ng akasya? No big deal. Ngunit ang sumunod na gabi, iba na ang aking naranasan. Habang mahimbing akong natutulog, parang may mabalahibong kamay na gumapang sa hita ko. Ramdam na ramdam ko ang pangati ng aking balat sa bahaging nasaling ng mabalahibong kamay. Kaagad akong napamulat ng mata. Nagising ako at bumangon. Nakita kong bukas na naman ang bintana ng kwarto ko. Nagisarada ko iyon. Muli kong napansin ang puno ng akasya. Parang may naaninag akong taong napakatangkad mula sa mga sanga at dahon nito. Nagkukubli ang tao. Yet keta ko pa rin siya. Although napakadilim, para maaninag ko ang itsura nito. Right there and then,
Pwede na sana akong sumigaw sa takot at manghingi ng saklolo. Pero hindi ko ginawa. Dahil nakapagtatakang naaaninag kong tao ay parang higit pa sa 8 feet ang height. May ganong tao ba sa napakatangkad? Noon ko naisip na baka naman, totoo nga ang legend tungkol sa mga kapre. Baka nga kapre na yung nakikita ko. Kinabukasan, noon ko kinuwento sa kuya ko ang nataklasan ko. Pwede kaya natin ipaputol yung akasya sa kabilang lote, sabi ko. O bakit naman? Si Kuya Alexander ang sinundan kong kapatid. 19C at close kami dahil maliit ang age gap namin. Parang may kapre kasi akong nakita doon. Ang simpleng sabi ko. Kapre? Pagtataka nito. Sabi ni Nanang, madalas daw pamahayan ng kapre ang matatandang puno ng akasya. Naniwala ka roon? Para hindi ka na nasanay sa mga kwento nun. Paano kung totoo? Kunan mo kaya ng picture minsan nang maniwala ako. Nagbibiro lang si Kuya Alex, pero tinutoo ko ang suggestion niya. That night, naghanda ako ng camera. Hinintay kong lumitaw uli yung naaninag kong kapre sa puno, pero wala naman. Natulog na din ako nang maghahating gabi na. Maaga pa ang pasok ko kinabukasan. Pero paghiga ko, biglang bumukas ang bintana ng kwarto ko. At mula sa bintana, dahan-dahang pumasok ang mabalahibong mga kamay. Dito na ako nagsisigaw sa takot. Suguran kaagad ang mga kapatid ko at ang mami at daddy ko sa kwarto ko. Bigla akong nilagnat ng mataas after that. Hindi ako nakapasok sa school kinabukasan. Ikinuwento ni Kuya Alex sa parents namin yung sinabi ko sa kanya tungkol sa kapre. Biglang napaisip si mami. Sabi nito, totoo naman daw na may mga maligno nga sa mundo. Baka raw nakursunodahan ako ng kapre. Kaagad siyang nagpatawag ng magtatawas. Ipinatawas niya ako kay Aling Bebang. Naglabas ng palangganang maliit na may tubig si Aling Bebang. Pinataka niya iyon ng kandila. Unti-unting may nabuong hugis mula sa patak ng kandila. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Naghugis tao nga ang patak ng kandila. Pero ayon kay Aling Bebang, hindi siya ordinaryong nilalang. Anong ibig mong sabihin? May kapre na nagkagusto sa anak mo, Pilar. Diyos ko, napausa lang naman. Nag-alala siyang bigla. Nang araw rin iyon, nagpatawag ng Paris si Mami. Pinadasalan ng kwarto ko at maging ang ibang bahagi ng bahay. Tapos pati yung acacia tree sa labas, pinabindisyonan. Nagpasa na rin ng letter sa pamunuan ng homeowners association ng daddy ko para request ang pagpapaputol ng naturang acacia tree. Nang gabi ring iyon, bumaba na ang lagdat ko at bumuti ang aking pakiramdam. Parang ang nawala na sa isipan ko ang tungkol sa kapre na iyon. That night katatapos ko lang maligo. Naupo ako sa tapat ng tukador at nanalamin. Marahan kong sinuklay ang aking buhok. Gawain ko ng suklayin gabi-gabi ang hanggang balikat kong buhok na bukod sa itim na itim ay makintab pa. Suklay lang ako ng suklay hanggang sa biglang mamatay ang ilaw. Nagulat ako. Mayroong nagbabrown out sa amin. Tumayo ako mula sa katukador. Lumakad ako palapit sa pinto ng aking kwarto pero bigla rin ako natigilan. May narinig kasi akong kaluskos mula sa aking likuran. Paglingon ko, bukas na uli ang bintana ng aking kwarto. Mahangin sa labas. Pumasok ang hangin sa kwarto ko. Sumasaya ang bawat sanga ng acacia tree. Para bang may nagaganap daw na hindi ko maintindihan. Kinutuban ako ng masama. Ang kapre. Kagad kong tinungo ang pinto para makalabas agad ng kwarto at makahingi ng saklolo. Pero paghawak ko sa doorknob, may nauna na sa akin. Mabalahimong kamay. Ang kamay ng kapre. Nagtitili talaga ako sa takot. Napaatras ako. Pero lumapit din sa akin ang kapre. Ang tangkad-tangkad niya. Halos umawag na sa kisame ang ulo niya. Hindi ko maaninag sa dilim ang kanyang mukha. Parang mabalahibo ang buo niyang katawan. Parang isang hayop na nagsatao. May kakaiba rin siyang amoy. Amoy na hindi ko natagalan. Patuloy akong nagsisigaw. Narinig ko na lang na tinatawag ako ni na mami mula sa labas ng aking kwarto. Tila hindi nila mabuksan ang pinto. Nakalak iyon. Patuloy na lumapit sa akin ang kapre. Kakaatras ko'y narating ko ang aking kama. Napaupo ako roon. Umiiyak na ako. Para mo ng awa, ang sabi ko. Nakikiusap akong sino at ano man ang nasa harapan ko. Para mo ng awa. Patuloy na binubuksan ni na mami at ng mga kapatid ko ang pinto. Tuluyan ang nakalapit sa akin ang kapre. Ako mang sasakmali niya ako. Napapikit mata na lang ako kasabay ng malakas na pagsigaw. Saka nang nabuksan ni na mami ang kwarto ko, noon di nagkailaw. Nadat na nila akong nakahiga sa kanya. Nakikinig sa takot. Kaagad nila akong nilapitan at tinulungan. Dinala pa nga nila ako sa ospital. Wala namang masamang naging findings sa akin ng doktor.
Furthermore, pak nakamuntik na akong atakehin ng isang kakaibang nilalang. Isinuwestiyon ng doktor na mag-undergo ako sa psychological counseling. Hindi na muna ako tumira sa amin. Ilang buwan akong nakituloy muna sa bahay ng malapit na tiyahin. Makalipas nga ang ilang buwang iyon, nagbalik din ako sa aming bahay. Inilipat na nila ang kwarto ko sa kabila. Pinaputol na rin ang puno ng akasya. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagmula nang lumipat kami sa bahay na iyon.